Meron pa ring hindi naniniwala sa ganda ng luto ng ating DIY oven na yung lata ng biscuits. Ano ba yan? Hindi mo ba nakikita na kung marunong ka lang magtansya ng apoy ay maganda yung luto ng tinapay mo? At kung hindi mo naman matansya yung apoy ay ito yung mangyayari sa tinapay mo. Sunog. Kahit anong oven pa yung gagamitin mo kung hindi mo mabantayan ay masusunog talaga yan. So dito na tayo. Umpisahan na natin yung 2 cups lang natin na harina ng ating Royal Mamoon. Sa 2 cups natin na harina ay gagamit lang tayo ng 1 cup ng light brown sugar at lagyan ng isang piraso na large na itlog. At ito yung gagamitin natin bilang flavor ng ating Mamoon. Kung ayaw ka nito kasi hindi ka umiinom ng soft drinks or yung mga soda, ay pwede na gagamit ka dito ng evaporated milk. At lagyan ng half teaspoon ng iodized salt and then tunawin muna natin yung ating asukal. Pero sinasabi ko sa inyo, yung flavor natin na ito ay try nyo muna. Kung kakain ka ng tinapay at umiinom ka ng Royal, ay pagsama mo na dito. Ang sarap nga, promise. So dito, 3rd glass flour lang yung gamit natin, ha? 3rd glass flour yung gamit natin na 2 cups. Dito, pwedeng gagamit ng all-purpose flour, basta matansyahin lang yung consistency ng ating mixture. At lalong pwedeng gagamit dito ng cake flour. At naglagay tayo dito ng 3 teaspoon ng baking powder at 1/4 cup ng mantika. At dito mga palangga, naglagay ako ng 1 teaspoon ng yeast. Ay hindi lang na paipakita kasi bigla tayong nalubat. At haluin lang natin yung ating mixture para kuminis at bago natin ito ilagay sa ating mga Mamoon molder, ay i-rest muna natin yung ating mixture ng 20 to 25 minutes para kikilos din kasi naglagay tayo dito ng yeast. Pagkalipas ng 25 minutes sa pagpahinga ako ng ating mixture ay ilagay ko na sa ating mga Mamoon molder at banyahan lang yung Mamoon molder ng margarine. At pagkatapos nito ay pwede nang isa lang agad sa oven pero kailangan ay mainit na yung ating oven, ha, nakapag-preheat na tayo. At ito mga ga, sa unang salang natin ay nasunog ito yung ilalim, ha, kasi ay kumakain po ako, hindi ito nabantayan. At ito yung pangalawa nating salang ay simpre binantayan na natin yan. Ayan, ang ganda ng kanyang pagkaluto ay kailangan dito na yung apoy natin ay medyo may kalakasan lang para maganda talaga yung umbok. Ang apoy ng ating DIY oven na ito ay sa ibabaw at sa ilalim yung apoy niya. Ang sizes ng ating Mamoon molder na ito ay 8x11. Pero dito mga ga, sa ating lata ng biscuits ay hanggang 8x12 yung magkasya nito. Yung tray na 8x11 hanggang 8x12 yung magkasya ng ating DIY oven or sa lata ng biscuits. At yun lang, wala nang kasunod dito na video kasi wala na ako ipapakita sa inyo ng Mamoon kasi naubos na yun agad, kinain na yan.